Welcome back sa Tunay with Ate Glavio. At para po sa susunod nating panauhin, ang buhay niya masyadong, alam niyo, maikli para maging makasarili. Kahit siya mismo hindi nakakariwasa sa buhay, abay nakuha pa rin po niya tumulong sa kapwa. Kaya po naitayo niya yung kanyang karinderya ni Mang Urot. Ayan. Ito ang kanyang passion at advocacy, si Benji Abad. Ayan. Oy, welcome sa Tunay with Ate Glavio. Thank you for having me. Okay. Bigyan mo kami ng konting background dito. Bago mo tinatag yung iyong feeding project, karinderya ni Mang Urot. Ano ba dating pinagkakaabalahan mo? Dati, bago ko tinatag yan, nagtatrabaho ko sa call center. Okay. Tapos yung mga anak ko, pinapatapos ko ng pag-aaral. So nung medyo nakatapos na sila, doon ko nakita yung dalawang bata na kumakain ng manok katabi yung basurahan. So parang hindi ako mapakali, parang injustice na makita mo yung kapwa mo kumakain ng galing sa basurahan. So, nag-decide ako na kumilos. Ay, meron kasi mga tao hanggang awa na lang. Okay. I took it upon myself to act. Kahit dapat may gawin ako sa dalawang bata. Iyon, kahit na maliit na bagay lang, sinimulan ko siya once a week lang. So, the next Saturday or 2 Saturdays after, doon ako naglagay ng isang mesa doon sa kanto ng Examiner and Quezon Avenue. Ang co-founder ko, yung 9-year-old kong anak na si Bridget, 9 years old pa lang siya noon, ngayon 14. Anong reaksyon mo nung eto na, may pumupunta na sa lamesa mo? Ano bang pagkain ang hinihanda ng anak mo para, lalo na paggabi, malamig, di ba? Nung una, scrambled eggs, tapos kanin, tapos juice. Tapos nga yung una naming customers, parang 12, niloloko ko nga sila, parang 12 apostles to. Doon siya nagsimula, once a week lang. Tapos eventually, lumaki na. Hindi ko naman naisip na lalaki. All I wanted to do was to feed the hungry, at least doon sa lugar namin. Yung dalawang bata ba na yun, pag-uwi mo, hindi ka na nakatulog? Hindi naman, pero hindi ko na nakita eh. I believe kasi minsan ang nakikita natin na nangangailangan, anghel yan eh. Tinitingnan niya kung meron pang tutulong sa kanya. Okay. So kaya nagkaroon ako ng resolve and I made the pledge to God to feed the hungry until the day I die. Doon ka pa rin lagi sa lugar na yon? Doon. Kasi nung una, nag-iikot ako. Ang problema, pag ginising mo, nagugulat, akala huhulihin mo yung nasa bangketa. PSWD ka. So sinabihan ko na lang sila, pag nagugutom sila, nandun kami every Friday, Saturday, Sunday. And pag hindi feeding day, pwede silang kumatok sa bahay, Monday to Thursday, papakainin namin. Anong nararamdaman mo na after maubos yung mga inihanda mo? Sa akin kasi parang normal lang eh, di ba? Parang pag may nagugutom, normal lang pakainin eh. Tuwing biyernes ba to? Biyernes, Sabado, Linggo. Parang, At 3 araw tapos pag ordinary day, kakatok sila sa bahay. Yung 12, nadagdagan na yun? Oo, ngayon mga... nagtawag pa! Dali doon, may libreng pagkain doon, ganyan yan eh. Yes, average of 60 to 80 na eh. 60 to 80? Minsan umaabot ng 120. So level up na rin yung niluluto mo. Ano na ngayon? Kung may pondo, masarap. Adobo, afritada. Minsan may nagsa-celebrate ng birthday, lechon. Pero pag walang pondo, noodles, lugaw. Depende sa availability ng funds. I make it a point kasi pag nahawakan ko yung pondo, kailangan within the week maubos. Ano to, sariling kita mo rin o may... Nung una. Nung una, first 4 months, Hindi ka ba kinapos sa sarili mong gasto sa bahay? Alam mo, God provides eh. Naniniwala ako na pag mabuti ang gagawin, God will provide. And He has provided for 5 years. So, saan nang nanggagaling ibang tulong? Yung mga nakapanood na ba dati sa'yo? Meron. Marami na. Kaya yung outreach, nakakapagdala na rin kami ng mga school supply sa mga eskwelahan. Nakaka-17 na kami na eskwelahan in almost 5 years. Nagtayo ako ng parang mini classroom. So pag Saturday and Sunday, tinuturuan sila ng volunteers. Our aim is not to educate, pero ibalik yung puso nila sa society. Magkaroon sila ng respeto at saka ng karangalan. Yan. Yun ang aim namin. Oo. Mahalaga yung karangalan sa mga bata. Ito, sino yung mga nagluluto bukod sa anak mo? Ayan. Dati kami. Yung unang first 4 months kami. Ngayon, dami mga volunteers. Tatawag, mag-volunteer sila. Sila na nagluluto. Para na lang ako CEO, nanonood na lang. Para magkikita-kita na lang kayo dyan? Yes, meron ng regular volunteers. Okay. So, dito, alam nyo, 4 na taon na ba ito? Maglilima na sa May 5. Maglilima na sa May 5. Maglilima na sa May. Congratulations. Feed the hungry. Sa dami ng mga nakaharap mo na, nakausap, nakabataan na gutom, walang makain. Anong mga aral na natuklasan mo na maaaring nagpaunlad pa sa'yo na maibahagi mo sa iba? Well, ako kasi, one of my goal is to, yung palakihin ko yung mga anak ko na maging kind
So, yun ang benefit ko na nakikita ng anak ko yung kabutihan na ginagawa namin. So, malaki ang chance na pagtanda nila, mabuti rin yung gagawin nila. Sa society kasi ngayon, kailangan yung mga bata matutong maging selfless. Ang problema kasi ngayon, tingin ko yung selfishness eh. Oo nga, So, kailangan makasarili. labanan. At baka hindi nyo nalalaman, si Ma'am Benji po ay dati rin po naging biktima ng droga. Yes. At kanina nga nakikinig siya kay Aying, sabi niya, Igan, may pag-asa kahit na nalulung ka. Ito yung mga sample po na paano ka nahook sa droga naman? Benji? Nasarapan eh. Nasarapan. Medyo mag-isang anak kasi ako. So, bigay lahat. So, for 18 years, I was actively using. Tumigil ako Iba-ibang droga yan. Nagsimula, marijuana. Nag-graduate sa Shabu. Okay. So, tumigil ako year 2000. Nagpa-rehab ako. Ikaw mismo, sarili mo, sinabi mo, Sinabi ko tama na. sa daddy ko, hindi ko na kaya. Pa-rehab mo. Bakit? Ano yung naging eye-opener mo? Parang wala na eh. You're going in circles na lang. Sayad na. Kukuha ka, gagamit, bukas ganun na naman. Wala nang kinakahinatan yung buhay. And besides, yung mga anak ko, palaki na. May pamilya ka na rin. Meron. So, nung nagdesisyon ka magparehab, talagang Ayun, simula Tuloy-tuloy nun, wala nang gamit. Hindi ka For na- 17 hindi ka na years. tumalikod. Wala. okay. Ayan eh. Ano mensahe mo sa iba na nahirapan pa rin umalis dyan sa bisyong yan? Well, kaya yan eh. Kapit lang kay Lord. Tsaka siguro ang masasabi ko lang doon sa mga gustong magbago, change muna kayo ng barkada for first 2 to 3 years para magkaroon ng bagong environment. Okay. Para hindi kaya laging mabubuyo na gumamit. Hindi ka nauurot lagi. Yeah. Teka muna, ba't ka render yan imang urot? Kasi nag-iisip ako nung natayo ko na nga yung soup Hindi kitchen. Benji, mismo. Kako soup kitchen is parang karinderya. So Okay. kako, kung karinderya ni Benji, walang dating. Naisip ko yung Facebook account ko, ang pangalan, Mang Urot. Kasi ang ginagawa ko ron, ang uurot lang ako. Talagang So, yan ang pinanggalingan. kako, karinderya ng Mang Urot, parang KMU, magandang pakinggan. Hindi ko naman alam na sisikat kasi akala nga nung iba kulto eh. Akala nila kulto. So, yun, ganun na nangyari. Alam niyo mga kapuso, may kasabihan po tayo na ang tunay ng pagtulong sa kapwa ay walang hinihintay na kapalit. Yan po ang pamana sa akin ng aking yumaong ama. Noong una hindi ko maintindihan, pero ngayon, ayan, naunawaan ko na po yan. Yung ginagawa natin sa pinakamaliit sa ating mga kapatid, Siyang ginagawa. ginawa na rin po natin yan sa ating mahal na ama. Kaya bilang pagtatapos po, pakinggan natin yung tula na ginawa ni Benji sa pamamagitan niyang aanhin ko. Aanhin ko ang malaki at magarang bahay kung nakikita ko ang kapwa ko na nilalamig at natutulog sa bangketa. Aanhin ko ang mamahalin at magagarang damit kung nakikita ko ang kapwa ko na nanlilimahid ang damit at walang pamalit. Aanhin ko ang mamahalin at magagarang sapatos kung nakikita ko ang kapwa ko na yapak at halos magkasugat-sugat na ang mga paa. Aanhin ko ang masasarap at mamahaling pagkain kung nakikita ko na ang kinakain ng kapwa ko ay tira-tira lang o pinulot sa basurahan. Aanhin ko ang limpak-limpak kong salapi sa bangko kung nakikita ko ang kapwa ko na nakababad sa lusak at kahirapan. Aanhin ko ang talino ko kung para sa sarili ko lang gagamitin. Aanhin ko ang aking lakas kung di ko man lang magamit upang buhatin ang dalahin ng mahihirap. Aanhin ko ang aking buhay kung wala din lang pag-ibig sa kapwa. Aanhin ko. Benji, maraming salamat. At ang ganda ng mensahe niya sa pamamagitan ng tulang yan. Maraming salamat din sa pagbahagi ng kwento sa amin. Sa lahat po nagbigay inspirasyon ngayong Miyerkules Santo po, mga kapuso. Maraming salamat sa ating mga naging panauhin ngayong gabi, sina Aying Villas at kanya may bahay na si Nancy, Topper Bantayan, at siyempre si Benji Abad, mas kilala bilang si Mang Urot. Salamat. Pagpalain po kayo lalo ng ating poong may kapal at para po sa ating lahat, pahalagaan po natin kung ano meron po tayo, matutong magbahagi sa kapwa at higit sa lahat, magpasalamat sa Diyos. Gawin po natin makabulan ating Semana Santa at lagi po sinasabi, baka nakakalimutan na nating magpakatao. Hanggang sa susunod na Miyerkules, mga igan, may kita-kita ulit tayo dito sa Tonight with Arnold Glavio. God bless, good night.